O dahil nga may mga developments na gayon sa Committee on Justice, mayroong developments doon sa mga kongresista mismo. Ang NUP 5 days ago ay nagsabi na sila po ay hindi likely na suportahan ang impeachment ni VP Inday. Ngunit the day after that, nag-backtrack na po si Congressman Puno. At ang sinasabi niya, kasi base sa ebidensya, sabi nila kung may nadagdagan sa ebidensya, then posibleng magbago kami ng isip. Pero sa ngayon, ina-allow daw ng partido ang mga conscience votes na hindi na nila paunlakan ang impeachment ni VP Inday. Ngunit, bago na namang development, ngayong araw na ito, nag-meeting ang mga NUP members o yung party ng NUP kanina dyan sa Soler. At ang sinasabi ay pag-uusapan, mag-brainstorm daw sila tungkol sa nitong impeachment ni VP Inday. Hindi natin alam kung ang kanilang pakay ay mag-brainstorming for or against the VP's impeachment. Well, we're keeping positive about it kasi it seems na ganon. Gayunpaman, titignan natin. Posibleng yung meeting rin ay para makonsolidate kung ano talaga ang kanilang stand pagdating dito sa impeachment ni VP Inday. Sabi ni Juan Carlos, I think it's the moment of VP Sara to clear her name in the impeachment hearings in the House. I just hope the House Committee on Justice will be fair for her. Anong clear your name? Kung alam natin that this is hugely political, do you honestly think it's going to make a difference? Diba? Parang sinusuko na lang niya yung sarili niya. I apologize for this rather passionate response, no? But I don't really think so. That's a trap. Yung sasabihin niyo, why don't you participate para you can clear your name? That case should not have been filed in the first place. Diba? Parang akusahan mo and then you are making it her obligation to clear her name. Sino ba ang nanira? Diba? Wala talagang kabasi-basihan, kakalad ka rin ninyo yung pangalan niya in ridiculous charges. Wala pa kung CF pa rin yan. Anong katuturan nun? Diba? Plus, this is not a court. Do you think that they would actually, look at how they did it the last time. Kaya sila napagsabihan ng Korte Suprema, they dispensed with due process. So ngayon, pinagsabihan sila ng Korte Suprema. Pero may ilang mga congressman na nagsasabing, hindi naman namin kailangan sumunod. Saan ka? I think that's a crock, really. Sasabihin mo, she should clear her name, and then in the next breath, you're going to say, I hope they will be fair to her. Hope is not a strategy. We can hope all we want, but we know where their sentiments already lie. They have made no secret about it. The only reason some of the congressmen aren't gung-ho about these impeachment proceedings is out of saving themselves, saving their political careers. So I think this is wrong. Siya yung kinaladkad. Wala siyang ginagawa. Inakusahan siya. Kinaladkad siya. Under no circumstances would anybody open up confidential or intelligence files because these are at the level of state secrets. Pagkatapos siya yung pagpapa-explain ninyo, anong ginawa niya? Hindi pa nga siya hindi pa nga natatapos yung pagbibigay ng observation ng COA. Hindi pa nga after COA pwede pa silang umakyat sa sa hukuman. So until that has been settled, anong kay ng Kongreso, ng House of Representatives to make their own judgment on a matter that the Constitution has already said solely belongs to the Commission on Audit. So sorry, that's a crock. Mag-update tayo kung ano yung mga nakikita natin o napapag-usapan ng mga developments sa impeachment ni VP Inday at atin pag-usapan of course yung mga updates dito sa Middle East and how they affect us. Okay. So, unahin na po natin ang mga pangyayari sa Middle East. Pero bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Para sa mga nanonood dito sa atin sa TikTok, huwag pong kakalimutan, may gift goals po tayo. Ang gift goals, kapag nami-meet yan, either magkakaraoke nights tayo o itinutuloy natin ang diskusyon dyan. So, minsan pagbitin yung usapan, kahit naka 1 hour and 30 minutes na kami dun sa red, blue, and green apps, tinutuloy pa rin namin sa TikTok para lang masagot rin o mahabol lahat ng mga katanungan na hindi namin napagtuunan ng pansin. So, okay, kung wala na pong ibang mga preliminaries, umpisahan na po natin ang ayikes. Nasaan na ba yung ko? Yun, ha? So, anong mga pangyayari sa Middle East ngayong araw na ito? Tuloy-tuloy pa rin ang joint US and Israeli airstrikes. Marami pong
tuloy-tuloy na ni-report since Saturday. At ang tinatarget ay Iranian military sites. Kasama pa rin dyan ang Tehran. At nag-anunsyo si Presidente Donald Trump, si Pangulong Donald Trump, at sinabi niya ang operasyon na ito, yung kanilang mga ginagawa and in airstrikes, ay mag-last ng about 4 to 5 weeks. 4 weeks daw, more or less. At tutuloy-tuloy daw ito until makamit yung mga objectives. At ina-acknowledge niya na may potential ito, posibleng mangyari na madagdagan ng casualties ang US o magkaroon ng US casualties. So ano ba ang mga objectives na yun? Ayon kay Pangulong Donald Trump, itong mga objectives nila may 5. Unang-una, i-eliminate daw yung imminent nuclear threat na nanggagaling sa Iran para hindi makadevelop sila ng nuclear weapons. Although malakas na ang ugong na may capability na kasi sila. Kasama na din dito sa objectives ang pagsira o pag-eliminate ng kanilang mga nuclear facilities and related programs. Although sinasabi naman ng Iran na ang kanilang nuclear program ay purely for civilian purposes. Hindi po ito weapons or weapons grade or para sa paggagawa ng mga armas. Ang isa pa pong pakay ng airstrikes o nitong operasyon na ito ng Estados Unidos ay para sirain ang para ma-eliminate na ang mga ballistic missiles ng Iran at yung kanilang arsenal at ang kanilang industriya sa paggawa nito. Kailangan ma-eliminate po ito. Ang madalas naman napapag-usapan ng mga dalubhasa, ang purpose talaga ni Presidente Donald Trump ay para malagay uli sa posisyon ang US na may superior bargaining position sila. Ang pakay dito usually ay trade. Although ang public announcement ni Pangulong Donald Trump noon ay hindi siya mahilig sa giyera, hindi naman siya averse dun sa paggamit nito bilang sandata para ma-re-establish ang trade dominance ng United States. Pakay din na i-annihilate o pilayin ang Navy ng Iran para ma-neutralize yung threats nito sa global shipping lanes, lalong-lalo na dyan sa Strait of Hormuz. Para ma-degrade din, pang-apat, ipa-degrade din yung proxy terror networks and command structures dahil binabackupan ng Iran ang ibang mga grupo katulad ng Hezbollah, yung Revolutionary Guard, ang leadership nito at ibang mga support systems na umaatake sa US personnel at sa mga allies nila. Naghikayat din si Pangulong Donald Trump ng regime change o leadership transition sa Iran at hinihikayat niya ang mga grupo sa loob ng Iran na may capacity na i-challenge na yung leadership o kaya mag-take over. At kumbaga open siya sa pagsusuporta sa mga kung may insurgents man sa Iran. Ang cover ng US ay ina-address nila, of course, kasama na dyan ang terorismo, yung aggression ng Iran. Pero hindi rin mawawala sa isip, ayon sa mga dalubhasa, na ang paggamit ng mga airstrikes na ito para i-further ang interest ng US pagdating sa trade. So, samantala naman, nag-retaliate din ang Iran at nag-deploy ng mga missiles at drone attacks sa Israel. May mga US targets at ilang mga Gulf states. Nag-cause sila ng explosion sa mga cities like Dubai, Doha, and Manama. At may mga reports na mga tumama sa malapit sa mga US facilities, including yung US Embassy compound sa Kuwait. May bagong front ngayon sa Lebanon naman. Yung Hezbollah na back ng Iran ay nag-launch ng rockets at drones sa Israel overnight kaninang umaga in retaliation para doon sa pagkamatay ng kanilang supreme leader si Ayatollah Ali Khamenei. Pakisabi kung tama o mali yung pagka-pronounce ko at sabihan niyo ko kung ano yung tama. Nagresponde naman ng Israel ng heavy airstrikes doon sa mga kilalang Hezbollah sites. Kasama na dyan ang southern Beirut na mga suburbs at may mga 31 na katao ang namatay at may mga na-injure na 149. Ayon ito sa Lebanese Health Ministry na report. Ang military ng Israel ay nagwa-warn ng prolonged campaign, posibleng mag-last daw several days. Although yun nga, ang sinasabi ni Pangulong Donald Trump ay 4 or 5 weeks, more or less. May mga ibang insidente, ni-report sa Kuwait na may ilang mga US military aircraft na bumagsak. Pero buhay naman po lahat ng mga crew nila. Sa ilang mga may mga geolocated videos na naka-upload at pinapakita yung pagbagsak ng mga fighter jets o yung bagsak ng mga fighter jets. Pero assured naman na ang mga crew nito ay buhay.
Ang ilang mga Iranian missiles naman ay reportedly tinatarget ang mga US air bases sa Kuwait. Ang airspaces ay closed pa in most areas and airport suspensions ay tuloy-tuloy pa rin sa buong rehiyon. So, expect natin na may bagong round ng mga fuel price increases. Sa Pilipinas naman, tuloy daw ang mga pag-monitor ng ating gobyerno sa lagay ng ating mga OFWs. Wala pa naman silang sinasabing may possibility na may repatriation. Hindi rin po maiplano dahil tama naman sarado ang mga airspaces dahil continuing yung airstrikes. For so long as yung mga airspaces ay dinadaanan, then i-expect natin na sarado ang mga airports at saka main hubs dito sa area na ito. Gayunpaman, marami na po tayong balita na yung mga na-reroute na mga Pilipino, marami nang hindi nakatuloy doon sa area na yon. Wala pa tayong balita na merong mga stranded. Gayunpaman, doon sa ilang mga nagbabalita sa atin ng mga OFW, sinasabi nila na maayos naman ang pangangalaga ng iba't iba ng kanilang ano bang tawag doon? Sa bansang tinitirhan sa ngayon. So far, isa ang casualty sa Pilipinas, si Mary Ann V. De Vera, ni-report na natin kahapon, na nagtatrabaho sa Israel since 2019. Nadamay siya sa isang missile attack sa Tel Aviv noong February 28. Kinumpirma na po ito ng Philippine Embassy doon at na-identify na po ng kanyang asawa ang kanyang mga labi. Hindi pa po siya pwedeng ma-repatriate dahil sarado pa nga ang mga airports at ang airspaces. Ngunit tinutulungan naman silang mag-asawa ng Israeli government. So, ang nakikita natin is so far, ang mga OFWs nagsasabi na although may iba na may pangamba, sa ngayon na napapangalagaan pa naman sila ng kanilang, ng kanilang bansang tinitirhan, yung temporary home nila. So, sa ngayon, that's actually good news. Bukod dun sa continuous monitoring, nag-i-issue naman ng mga alarms ang ating DFA at kailangan i-monitor ito ng ating mga OFWs para may awareness sila kayo sa kalagayan sa lugar. Muli, iulitin natin ang abiso, hindi pa po yata na abiso ng main government, parehos, pero si VP Inday ay ineko na niya ang ating hikayat na dapat laging maghanda ng tubig, pagkain, baterya para sa mga cellphones, aware kayo kung saan ang pinakamalapit na consulate or embassy at kung paano kayo pupunta doon kung sakasakali lang na lumala ang sitwasyon. Sa ngayon ay although may mga airstrikes at may mga hindi nila sinasabing yung word na marami, pero may mga casualties na on both sides ay maganda na ang handa. At tuloy-tuloy naman ang aming pagpapadasal para sa mga sa kalagayan na maging laging ligtas ang ating mga kababayan dyan sa Middle East. Sabi ni Ma'am Rhea, ang hirap lang kasi attorney, Ramadan time, handa iba mamat during Ramadan, kaya nakakatakot din. 2 attacks na sa Saudi. Opo, naiintindihan ko po yung inyong pangamba. Kami nga po dito ay nangangamba para sa inyo. Yesterday, marami namang nag-assert sa amin or na hindi pa daw masama ang lagay nila at katulad nga ng sinasabi natin, nasa pangangalaga naman sila ng bansang tinitirhan nila at so far okay ang pakikitungo sa kanila. Sabi ni Leanne Lodge, kung si Tatay Diggs ang presidente, walang kagyara-gyara, kinakatakutan talaga si Tatay Diggs ng lahat. Sabi ni Joy B. Mine, si B, nag-report lang walang contingency plan para sa mga OFWs. Yun nga po ang napupunan ng ilan ng mga kababayan natin. Kung kaya't ang mahalaga sa ngayon ay tuloy-tuloy po ang inyong pag-check or pag-monitor din sa mga consulates at embassies na pinakamalapit o nararapat para sa inyo. Ayon naman sa AFP, handa daw sila kung sakasakali magpa-repatriate. Gayunpaman, hindi pa rin natin masisiguro for so long as sarado pa ang mga airspaces. Option, syempre, dun sa mga Gulf states ang barko. Pero hindi pa po nagsasalita pa or wala pa pong anunsyo ang ating gobyerno tungkol dyan. Sabi ni, ayan, dito po sa Saudi, Ras Tanuras Refinery Station natamaan ng missiles drone. Kaloka po. Opo, yun nga yung inaalala ko na I hope na hindi po kayo malalagay sa mga lugar na na dangerous, kumbaga. Gayunpaman, tuloy-tuloy ang pagdarasal natin.
Sabi ni Tyron, grabe halata masyado yung Justice Committee kanina, winidraw yung dalawa para makapasok yung 3rd and 4th. Yes po, pag-usapan po natin yan. Ang minomonitor kasi namin, well, of course, yung Justice Committee, so nasa umpisa pa lang sila kung ano ang tatalakayin nila ng mga reklamo, at napansin nga natin na yung unang dalawang reklamo ay inuurong para makonsolidate dun sa 3rd or 4th. Medyo kinakabahan siguro sila na posibleng hindi pa unlakan ng Justice Committee ang kanilang mga reklamo since maaga pa nung kanilang i-final. Gayunpaman, mayroong kumbaga, legal basis naman yung pag-file ng maaga nung dalawang grupo. Ang tingin ko dito is baka mas kumpleto yung 3rd or 4th na reklamo kung kaya't gusto nila dun sila mag-join. Sabi ni It's Fudge, my cousin is in Kuwait and una sa bases lang ang attacks na malayo kasi nasa desert area. Ngayon naman US Embassy na malapit sa flat nila. So, yun. So dun sa nagtatanong dun sa Aramco, ang sabi this early March, nag-experience sila ng operational disruption at market volatility dahil sa mga targeted na drone attacks. Dun sa Ras Tanura refinery shutdown, ayan na nga po yan. So nagre-react din po ang global market doon sa presyo ng langis. So, kung sakasakaling totoo ang sinasabi ni Pangulong Donald Trump, more or less 4 weeks pa po ang tuloy-tuloy na airstrikes na ito or until makamit nila ang kanilang mga objectives. O, balik na tayo doon sa impeachment. Sabi ni Ramel, kung inurong yung una at pangalawa at same din sa pangatlo, apat, invalid na yon kasi same lang din naman. Well, ang pinagkaiba is the same date. Hindi pa yung first and second magkasabay, tapos yung third and fourth magkasunod. So within the period, kumbaga tapos na yung 1-year period. Sabi ni Jay Liza, yung Israel parang lintang nakadikit sa Amerika. Parang yung presidente natin, sandal sa akala nilang matatag. Sabi ni Alex, solid Duterte pa rin kami ng pamilya ko. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy lang po tayo. So, bukod pa dito, dahil nga may mga developments na gayon sa Committee on Justice, mayroong developments doon sa mga kongresista mismo. Ang NUP, 5 days ago ay nagsabi na sila po ay hindi likely na suportahan ang impeachment ni VP Inday. Ngunit, a day after that, nag-backtrack na po si Congressman Puno. At ang sinasabi niya, kasi base sa ebidensya. Sabi nila, kung may nadagdagan sa ebidensya, then posibleng magbago kami ng isip. Pero sa ngayon, ina-allow daw ng partido ang mga conscience votes na hindi na nila paunlakan ang impeachment ni VP Inday. Ngunit, bago na namang development, ngayong araw na ito, nag-meeting ang mga NUP members o yung party ng NUP kanina dyan sa Soler. At ang sinasabi ay pag-uusapan, mag-brainstorm daw sila tungkol sa nitong impeachment ni VP Inday. Hindi natin alam kung ang kanilang pakay ay mag-brainstorming for or against the VP's impeachment. Well, we're keeping positive about it kasi it seems na ganon. Gayunpaman, titignan natin, posibleng yung meeting rin ay para makonsolidate kung ano talaga ang kanilang stand pagdating dito sa impeachment ni VP Inday. Sabi ni Army, as for me and my house, we will always be PRD. Totoo lang, noong 2016, hindi PRD yung parang kalahati kami sa bahay ang PRD. Well, actually more than kalahati. Yung younger generation yung nagduda. Ngayon po, solid na po kami. Wala nang exceptions. Lahat Duterte na. Iba talaga yung maranasan niya yung tatak Duterte. Thank you kay Irish. Maraming salamat po sa inyo. Sabi ni Campbell Sherry, ano naman ang trip din Delima? Biglang bumaback out. Di na nila ginagawa trabaho nila, puro impeachment. Put. Thank you kay Ryan at kay Judd. Kay Orlando, maraming salamat. So,
Sabi ni MDC, si Lord na lang talaga bahala sa atin. Siya naman talaga ang bahala sa atin from the start. Kumbaga, in the end, we can only control so much. The rest is in God's hands, di ba? So, nakakatawa. Ang natatawa ko ay yung mga ganito kasi, ang tingin ko, ang informal spokespersons ng Malacanang or ng mga nasa taas ay yung mga trolls. Kaya nga may mga troll farm. So kung papansinin ninyo yung operasyon ng mga trolls ngayon, bumabalik na sila uli sa ad hominem. Okay, so nung tinatanong ko, Mr. President, nag-meeting na ba kayo? Ang sagot, ang inday nyo, bakit hindi tinatanong? Anong ginagawa naman ng VP? Well, unang-una, sa sagot dyan is, hindi po trabaho ni Vice President ang mag-direct ng operations tungkol sa mga OFWs. Ito po ay para sa kalihim at para dun sa Pangulo. Hindi po niya trabaho yon at hindi rin naman siya pinauunlakan kahit naman mag-volunteer siya. Hindi na siya kinoconsider na bahagi ng administrasyon na ito kung kaya't wala talaga siyang magagawa dyan. Para naman nagbubulag-bulagan yung mga trolls. Pero the reason pinapansin ko yan is because this is actually, ito yung stand. Dito mo makikita kung ano yung gustong sabihin ng administrasyon pero hindi nila masabi. So gagamitin nila yung mga trolls. Tapos, ayun nga, nag-announce pa ang Davao na ang kanilang mga OFWs ay maaaring tumawag, binigyan sila ng hotline at para matulungan sila ng Davao City Government. So, ayan na, nag-umpisa na naman yung mga heckling, Pero, mahalaga yung pag-post ng Davao City ng ganon. Kasi, munting paalala ito sa national government na at the very least, dapat may natatawagan ang mga OFWs natin. Kasi they are abroad. Kadalasan sobrang busy ng mga consulate at ng mga embassies. Kung kaya't maghahanap ng paraan yung iba kung paano sila hihingi ng saklolo. So ang Davao nakarehistro pala o pinarirehistro sa kanila ang kanilang mga OFWs. Ngayon, napansin ko nagtatanong doon sa site, maraming salamat. Doon sa announcement ng Davao City Government, nagtatanong paano hindi kami taga Davao, pwede rin bang tawagan? Walang sumasagot from the Davao City Government at ang pagkakaalam ko kasi rehistrado or Davao really keeps track of their OFWs. So on the off chance, pwede nyo naman tanungin kasi ang Davao has a long and very proud tradition na kahit hindi sa kanila ay tinutulungan nila. Yung Yolanda nga, di ba, isa sa una silang nandun at tuloy-tuloy yung pagtulong. Nagpaiwan ka pa nga si Mayor Baste Duterte nung time ng Yolanda, basta dumating siya, may kasamang ibang mga kaibigan at basta na lang sila tumulong doon. Di na nagtanong, anong pwede namin gawin? O ayan, nagre-recover, nag-clear, ganyan. So, that's a proud Davao tradition. So, in case wala na po kayong matawagan, I don't think naman natatanggihan kayo. Pero I don't have any official knowledge of that. So, kumbaga sa pagbabakasakali, I think it's worth a shot. Yun nga lang, ang problema, sabi ni Nixon, bakit kaya yung isang impeachment tinanggap ko? Discuss lang natin. Sabi ni Juan Carlos, I think it's the moment of VP Sara to clear her name in the impeachment hearings in the House. I just hope the House Committee on Justice will be fair for her. Anong clear your name? Kung alam natin that this is hugely political, do you honestly think it's going to make a difference? Diba? Parang sinusuko na lang niya yung sarili niya. I apologize for this rather passionate response, no? But I don't really think so. That's a trap. Yung sasabihin niyo, why don't you participate para you can clear your name? That case should not have been filed in the first place. Diba? Parang akusahan mo and then you are making it her obligation to clear her name. Sino ba ang nanira? Diba? Wala talagang kabasi-basihan, kakalad ka rin ninyo yung pangalan niya in ridiculous charges. Wala pa kung CF pa rin yan. Anong katuturan nun? Diba? Plus, this is not a court. Do you think that they would actually, look at how they did it the last time. Kaya sila napagsabihan ng Korte Suprema, they dispensed with due process. So ngayon, pinagsabihan sila ng Korte Suprema. Pero may ilang mga congressman na nagsasabing, hindi naman namin kailangan sumunod. Saan ka? I think that's a crock, really. Sasabihin mo, she should clear her name, and then in the next breath, you're going to say, I hope they will be fair to her. Hope is not a strategy. We can hope all we want, but we know where their sentiments already lie.
They have made no secret about it. The only reason some of the congressmen aren't gung-ho about these impeachment proceedings is out of self, saving themselves, saving their political careers. So I think this is wrong. Siya yung kinaladkad. Wala siyang ginagawa. Inakusahan siya. Kinaladkad siya. Under no circumstances would anybody open up confidential or intelligence files because these are at the level of state secrets. Pagkatapos siya yung pagpapa-explain ninyo, anong ginawa niya? Hindi pa nga siya hindi pa nga natatapos yung pagbibigay ng observation ng COA. Hindi pa nga after COA pwede pa silang umakyat sa sa hukuman. So until that has been settled, anong kay ng Kongreso, ng House of Representatives to make their own judgment on a matter that the Constitution has already said solely belongs to the Commission on Audit. So, sorry, that's a crock. Kasi actually, naririnig ko yan sa kung kanino noon. But when I started explaining, teka muna, di ba? Nananahimik na doon, sila ang nang dudungis. Pagkatapos, she should go to clear her name. She should explain, excuse me, ang burden dun sa kabila. So, bakit siya pupunta in some place where it's actually and clearly and obviously a trap? They're not there to help her clear her name. They're not even there to listen to her. They're just going to pick out whatever they think works for their case in the hopes that they can go to the Senate. BS and a half. Sabi ni Ma'am Marie, ang kakapal ng mukha mag-imbestiga kay VP samantalang karamihan na nag-iimbestiga sa kanya involved sa mali-maletang pera para i-impeach siya. There you go. Sabi ni Tyrone, grabe halata masyado. Nabasa na po natin yan. Sabi ni Ray, acceptable ba yung pag-withdraw ng impeachment complaint? Dapat, ano yun? Uli sila ng 1 year? Maghintay, uli sila ng 1 year. Apat yun complaints, dalawa lang naman yung inuurong o isa. So, meron pa ibang impeachment complaints. Sabi ni Army, napakalinaw po ng paliwanag nyo how the 125 million was spent and why. Yeah. Okay, thank you kay Andresa, kay Gabriel, kay Cobra Lynn. Bakit may putok? Firecrackers? Bumalay ko, di naman akin yun. Thank you kay Kitty Candy. At kay Devil Mike. Sabi ni Nice and the Lions Club were there as well. Were there, happy watching. Saan po sila? Ito, sabi ni Miss Melissa Ann, dapat yung paglilitis ng impeachment ay hindi pinangalanan ng ex-Marines nga naman, ano. Thank you kay Devil Mike. FPR TV, maraming salamat po. Sabi ni Mooncake, should Sarah be elected as president? Are you willing to work in PCO again? I am willing to work wherever she puts me, but only if, kumbaga, hindi ko pangungunahan yan. I do not expect it. Okay? Walang ganon. Kasi I know that she has already a lot of good people and she's constantly surrounded with very good workers. Sa totoo lang, she has excellent staff already. Kayang-kaya nila yan. Good evening kay Incubus. Right. Sabi ni Ma'am Karen, we OFWs will never forget this. Instead of saving lives, they're focused on impeachment and Duterte. Oo nga eh. Hi kay Tatay, mayong gabi, 2020 pa po tinatag ni Mayor Inday yung OFW assistance na yan. Our city officials are just assuring families that there's help where needed, no EPAL intended. Wala naman nagsasabing EPAL eh. Sa totoo lang, dapat nga ginagawa ng national government yan. You know, in times of crisis, hindi po EPAL yung mag-announce na available ang services because natataranta ang mga tao. So kailangan nina-announce yan. Talagang kailangan inilalabas yan, isinapupubliko yan. So hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sinasabi ninyo na no EPAL intended. Nobody, as far as I can see, has accused Davao City of being EPAL on that matter. Aba, magrereklamo ba ang mga OFWs? Because right now, only their voice counts. Sabi ni Rigel, pero attorney nandiyan na yan, di ba aakyat na yan sa Senado? Grabe ang nega nyo.
Hindi pa nag-uumpisa, nasa Committee on Justice. Ano yung sinasabi ninyong aakyat sa Senado? Ha? Hindi ba niyo ba narinig yung sinabi ng Korte Suprema kailangan ng due process? So, actually, in-explain din ni Congressman Puno dun sa panig nila sa NUP, sabi nila, wala namang bago. Tinignan nila yung mga reklamo at kumbaga yung mga ipinasok nila doon sa mga impeachment complaints ngayon ay walang binago. Yun pa rin yung last year at nakakonsentrate pa rin sa confidential funds. So kung kaya't, sabi nila, ay kung may bagong ebidensya, siguro magboboto kami. Yun yung sinabi niya 5 days ago. Ewan ko kung ano ang pinagmimitingan nila ngayon. So, bakit ano? Ito yung tinatanong ko sa walang nagsasabi na this is a done deal. Walang ganun. So, ang pinagtataka ko ay bakit yung iba dito ay kung makasalita, akala mo tapos na at nasa Senado na dapat. Hindi ako galit sa inyo personally. Pero siguro dapat inaalam nyo rin kasi kung paano ang proseso. Hindi na nga nagboto ang plenaryo maliban sa i-forward nila sa Committee on Justice. Pagdating sa Committee on Justice, kailangan siya sa atin ito para ma-determine kung sufficient in form and substance. Yun lang po ang desisyon sa sa Committee on Justice. Pagdating doon sa plenaryo, kailangan nabasa ng lahat ng mga kongresista yung reklamo at nakita nila kung ano yung ebidensya. Bukod pa dyan, kailangan bigyan ng pagkakataon na makasagot si VP Inday doon sa mga paratang na ito o makapagpresenta ng ebidensya ang kanyang mga abogado. Ngayon, kung kitang-kita ang kaputian ng mga ebidensya na ihinilalahad doon, pero bumoto pa rin sila, ang mga kongresista, laban kay VP Inday, kahit may exonerating evidence dyan, saan sila pupulutin sa susunod na eleksyon? Sabi ni Devil Mike, ang complaint report hotline sa Davao parati daw umaandar. Sabi ni Pilipinas, kung mahal, pray lang tayo, walang imposible sa Diyos. Wala naman akong sinasabi na na wala akong faith o hindi ako optimistic about anything or nothing. Ayun, klaro na. Sorry. Ang taray ng pagkasagot ko. Pasensya na, Rigel, ha? Sabi ni Angel, good evening, watching from Hong Kong. Ask ko lang po, true ba yung sinasabi nilang charter change at ayaw bumaba ni BBM sa pwesto? Sawa na po kasi kami sa gobyernong ito. Alam mo kung gano'ng ka-dangerous magsalita ng charter change ngayon? Nakaupo puro mga tao ni BBM. Yung mga tumira dyan sa flood control, ang dami na nakaupo hanggang ngayon kasalukuyan na binabanggit ng mga pangalan, mga binabanggit na pangalan ng mga Marines, puro nandun. Hihirit kayo ng charter change ngayon. Sinong iiral dyan? Hindi ba sila? Naintindihan ko kung bakit sawa na kayo sa gobyerno, pero sino may sabi na ang charter change ang kasagutan dyan? Ano ba ang sinasabi ninyong problema? Kung ang problema, graft and corruption, kahit naman bago-baguhin natin, balik-tarin natin ang Constitution. Kung ang mga taong ito ay criminal, magiging criminal sila under whatever Constitution or whatever form of government. In fact, this experiment from 1987, matagal na natin, pabago-bago tayo ng batas, gumawa pa tayo ng ombudsman. Alam nyo ba, na yung Sandigan Bayan, nakatutok lang yan, graft and corruption lang, yung mga krimen na ginagawa ng mga nasa gobyerno. At the time na nilagay yan, ayan, nakatutok na tayo, may sariling korte na, sariling hukuman na ang pagtugis sa graft and corruption. Nangyari yung flood control. Doon pa, isa pa, may batas tayo sa mga procurements, may batas tayo laban dito sa mga ginagawa ng mga kongresista, pero hindi nangyayari. So hindi problema yung form of government o hindi problema yung batas mismo kasi hindi lang nila sinusunod. Kasi ang dali-dali sabihin, ay, sawa na ako dito, palitan natin. Baka nagbago lang kayo ng problema. Kailangan sisiyasatin natin ano yung problema, ano yung solusyon. Hindi yung, ay, sawa na ako, erase na natin lahat. Parang may surot yung bed mo, pero sinunog mo yung bahay. Ganun lang po yun. Pasensya na kayo kasi matagal na namin dinidiscuss yan dito. Hindi po kami galit. Pero kailangan logical tayo mag-isip. Kung ano yung problema, hanapin natin kung ano yung problema, bakit ganyan sila. Ang problema dyan ay yung impunity na nararamdaman nila. At uli, babalik at babalik yan dun sa mga tao.
Natatakot yung mga pulis, natatakot yung mga investigador na imbestigahan yan. Bakit? Walang autonomy yung mga NBI at PNP. Ang kanilang mga promotions, ang kanilang pag-appoint nakakapit sa mga kongresista, sa mga sa mga politiko. Paano nila ngayon iimbestigahan yung mga politiko independently? Kanino kayo sawa? Sa charter o kay BBM? Sabi niya, read nyo uli, mali yung react nyo. Good evening, watching from Hong Kong. Ask lang po, true ba yung sinasabi nilang charter change at ayaw bumabaw ni BBM sa pwesto? Sawa na po kasi kami. Dalawa kasi yung sinabi nyo, charter change at BBM. San po kayo sawa? Charter change o BBM? Charter o BBM? So hindi ko na muna sasagutin until maliwanagan ako dyan sa tanong niya. Sabi ni MDC, wala naman talaga matatakbuhan now, attorney, 18 Marines, ba't binigyan ng pagkakataon na maimbestigahan, di yun ibabasura? Ba't binigyan ng pagkakataon na maimbestigahan, di yun ibabasura? Ano? Wala naman talagang matatakbuhan. 18 Marines, ba't bigyan ng pagkakataon na maimbestigahan, di yun ibabasura? Hindi ko po alam kung ano po yung pakay ng inyong katanungan. Si Tomas sawa na sa charter change. Sabi ni Rhea, may mga tao talaga pagdating sa mga Duterte, galit na galit sa flood control na bilyon-trilyon na naka 1 ox lang sa inyo. Tama pa ba pag-iisip nyo? Wake up. Sino po kausap natin dyan? Yung kabilang parlor? Sabi ni OFW Mindset Reset, magaling ka attorney, ganyan dapat mga diskusyon para mga nanood nagkakaroon laman ng isipan. Kailan ka pa po dito? Sabi ni Roel, kung mag-people power tayo ngayon, kung ikaw ang tatanungin kung paano umpisahan, baka may idea kayo. Well, unang-una, kailangan may tao tayo. Hindi lang yan unang-una kailangan marami, kailangan may palitan, kailangan may logistics. Pag pumunta tayo doon, kailangan may mag-donate ng mga toilets and so on, kailangan may nagdadala ng pagkain o may mga available doon. Kailangan kaya na ng mga tao. Yung kumbaga, walang uwian, walang alisan. Kung nandun tayo. Hindi yung magrarally tayo, magpapakita tayo ng numero tapos uuwi. Walang ganun. Alam nyo ba nang nasa Villamor kami, skon tatapang ng mga bata, bilib na bilib ako, but it wasn't the time kasi baka mapahamak sila. Sinasumisigaw na sila, attorney, tara na, march na tayo pa Mendiola, march na tayo papuntang Malacanang, singilin natin si BBM dito. Nagtatawag ako, may tao ba tayo, may mga ganito ba tayo, I will be responsible for all of you. So, bilang ako, ang konti natin, kulong tayo after 2 hours. Balik tayo, organize. So, organize. Paano umpisahan? Unang-una, magbilang tayo, ilan ba talaga ang willing pumunta? Kayo, kung maraming excuses, kunwari, masyadong marami yung kailangan ko magtrabaho kasi mahirap naman talaga ang panahon. May mga anak ako, mahirap rin naman talagang iwan yung mga yan. So, kung mas marami yung nagsasabing hindi ako makakapunta kaysa dun sa magsasabing pupunta ako at walang uwian, then wala tayong magagawa about that. Magsasayang lang tayo ng panahon and all that. Ang importante kasi, pag nagrarally tayo, may pinapakita tayo. Ngayon, maraming activities nitong March 11 ang maisog. Ang suggestion ko, punta kayo. Punta tayong lahat kung kakayanin. Diba? Importante yan eh. Nagpapakita tayo ng pagkakaisa. So, willing ba kayo? Kung hindi, o kaya hindi kaya, hindi ko talaga kasi kayang pagsabihan yung mga tao, sige, punta ka, kahit may excuse ka talaga magstay sa bahay, punta ka. Pero I think masasabi ko sa inyo, nung nag-rally kami sa Raha Sulaiman sa plaza, andito ba si Joey? Kasi kasama ko si Joey noon eh. Pati mga seniors, may mga dumating, mga nanay, dala nila, anak nila. Parang may dala ng pet nila, pero sandali lang. Sabi ni Edgardo Perona, sawa na ako kay BBM. Naku, parang pare-pareho tayo ng iniisip, kasawa eh. So, napadaan ka lang. So, nasagot ba namin ang katanungan ninyo?
Ano yung paliwanag ninyo? Saan po kayo sawa? Kay BBM o sa charter natin? Sabi ni Simple, ba't di bigyan ng pagkakataon na maimbestigahan ang 18 Marines? Bakit ibabasura? Aba, syempre natatakot sila, tinatanong pa ba yan, di ba? May mga natatakot dyan. Alam niyo kung bakit? Hindi sanay magsinungaling ang Marines. Eto, taga nyo sa bato. Totoo yan. Gulping-gulpi sa kanila yan. Bawal magsinungaling sa kanila. Hindi ko sinasabi na lahat sila without a doubt hindi nagsisinungaling. Pero hindi madali para sa kanila. Lalong-lalo na pag enlisted. Sabi ni Leo the Virgo, started watching the Spokes because of you. Salamat po. Pwede bang mag-inhibit yung mga congressman na member of the House Committee on Justice sa impeachment ni VP Sara na may paratang na tumanggap na mali? Ba, malay ko. I mean, they make the rules eh. So, ganito, in theory, pwede, but inhibition will rely on their cooperation because it's still the House of Representatives and what the House says goes. Ang sarap sanang mangarap. Si Angel. Sawa na po kami kay BBM. Sabi nila gusto manatili si BBM sa pwesto at gawin nila yung charter change or prime minister na sinasabi. Too late na 2026 na, they won't have enough time. Kasi uunahin yan, you have to put the horse before the cart, di ba? Anong unahin mo? Kahit gusto niyang manatili at kailangan ng charter change, kailangan muna yung charter change bago siya umasa na siya yung magiging prime minister. Bukod pa dyan, ang tanong will be, retroactive ba yung batas? Will it apply to him? Pwede na ba siyang gawing prime minister right away o kailangan pa niyang tumakbo? Okay. Ngayon, kung kailangan pa niyang tumakbo, tingnan niyo naman siya, kaya pa ba niyang tumakbo? Tingin niyo? Sabi ni Tomas, tama, like muna tayo at Sheldon. Hindi na bumalik sino yung OFW? Natarayan yata sa akin. Sabi ni Leo, out of topic, kain po tayo, lunchtime po dito sa Italia. Sa Italy ka. Ulam ko burong mustasa from the Philippines. Nakatikim na po ba kayo nun? Hindi pa. Yung dati kong close-in nung sec ako, ay naku, ang hilig niya dyan, kaya lang hindi na ako nakatikim. Sabi ni Naivan, how to be part of Maisog? Punta po kayo doon sa hakbang ng TAPS Coalition, hakbang ng Maisog, at mag-message po kayo doon. Hi kay Master Sam, sabi niya, kung tulad lang sana ni na Tatay Digong ang lahat ng mga nasa Senado, maayos ang Pinas, aangat ang Pinas, hindi tayo mapag-iiwanan. Okay, saan nanggagaling to? Sabi ni Lord Diaz, impeachable official. The ombudsman is an impeachable official. You cannot simply file a regular query. Sino pong kausap ninyo? Bakit na-bring up po ito? Hindi pa namin napag-usapan si Sec Boying. Ay, sandali may mga na-miss ako. Sabi ni TC, off-topic, notice how BBM, Boying, Martin, etc. are turning into Gollum, whereas President Sara keeps shining. Must try pala ang buro. Okay. Hi kay Veritas at Lex. Panyero, kamusta? Have you seen the non-lethal weapon Finlex ng PNP? Parang panungkit ng sinampay. Patas talagang admin na ito. Imbis na modern equipment, sana meron tayo. Hala. Will they be safe? Will our PNP be safe kung lethal ang dala-dala ng mga kriminal?